Welcome back to our series on practical and doable cattle raising in confined areas. Ang ating pong resource person, ang kapatid, si Kabakang Arnel Corpus, outstanding OFW, and the manager of a 50,000 head Wagyu feedlot in Australia for 11 years. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin anong breed ng baka ang kikita ko pag inalagaan mo. Actually, Kuyang Sek, dun sa tanong na kung ano yung pinakamagandang lahi ng baka, ang totoong sagot niyan is kung ano yung mayroon. Kasi hindi tayo pwedeng maging choosy dahil kung ano yung mayroon na pwede nating i-value add sa ngayon dito sa Pilipinas ay dapat i-value add natin. Okay, dapat, but assuming that I have options, halimbawa, may mabibilihan ako na Brahman, may mabibilihan ako na native, may mabibilihan ako na cross ng Wagyu, anong pinakamagandang alagaan na kikita ko? okay, sasagutin ko yung point sec. Pero gusto ko lang din ulit i-drive yung point ko kanina. Kasi nanginayang po ako saan ang kasalukuyan po nating sitwasyon ngayon sa market ko yan sir. Yung mga payat na baka ng ating mga farmer, dinadiretso doon sa katayan na payat. Regardless kung hybrid ba yan o native ba yan, ang ibig ko sabihin, dapat yung mga payat na yon ay i-value add muna natin bago katayin. Huwag katayin ng farmer yung payat na baka. Pwede naman natin sila turuan. Ngayon, doon sa sagot kanina, kung may options po tayo, of course, dito sa Pilipinas, anything that is crossed with Brahman ay magandang alagaan. Brahman talaga yung universal breed. 50% dapat ay may Brahman. Kasi ang Pilipinas po Kuyang Sek, this is a tropical country. And gusto rin po natin ipaalala sa mga kaibigan nating mayayaman dyan na pupunta sila ng Europe, nakakakita sila ng magandang baka doon dadalhin dito sa Pilipinas. Yan po ay mga temperate breed of animal at hindi po yan pwede dito sa tropical country like the Philippines. Ang solusyon po ay dapat at least may 50% na Brahman content yung ating mga European breeds or yung mga temperate breeds. Pero may isang breed po dyan na kahit walang cross ay pwede mag-drive sa atin. Yan po yung pinakamahal na karne ng baka sa buong mundo. At yan po yung Wagyu. Opo, Wagyu. Pero dito Kuyang Sek, may mga Brahmans pa rin po tayo kasi kailangan natin yan. At saka sa ngayon, sobrang liit pa lang po yung Wagyu population natin. At dito nga sa atin sa Great Art Farm, ang ginawa po natin, may mga Wagyu po tayong babae na previously sa Adelaide River Farm, may bull po kami na napakastahan po natin, kaya may mga konting pure breed po tayo. Pero karamihan po dito ay Wagyu cross sa Brahman. At nakita nyo nga, sa ngayon wala po tayong Wagyu bull, Kuyang Sek, kaya Brahman ang crino-cross natin sa Wagyu. Gusto sana natin is kahit na 25% Brahman at saka 75% Wagyu doon sa mga offspring po natin. Kasi iba talaga, sa totoo lang. Yung nakikita ko na yun na magandang babae na yan, ano yan? Ano yan siya? Yung may sungay Kuyang Sek, actually yan po ay Brahman cross yan, 50-50. Pero yan pong pangalawa, yan po yung first na anak niya, yung babae na yan, yung pangalawa, yung nasa gitna. Yan po ay 75, yan po 75 ang na Wagyu, opo. At ang kagandahan po niyang Brahman cross natin Kuyang Sek, Brahman cross Wagyu, every year, nagbibigay po ng anak. Every single year. At nakapost na po tayo ng videos niyan sa Great Art Farm kung saan pinakita po namin yung 4 na naging anak niyan sa loob po ng 4 na taon. At kasalukuyan pong buntis para sa pang-5 anak. So ang ginagawa lang po namin Kuyang Sek, hindi po kami masilan sa breeding program namin. Very practical. Ang ginagawa po namin, naka-standby po yung bull. Pag panganak po kasi niyan, habang dumididi, pwede pong mabuntis. Wow. Within 45 to 60 days upon giving birth, pwede mabuntis. Ang importante lang Kuyang Sek, let's keep our cattle on a condition, body condition score between 3 to 4. Dapat mataba na po siya bago manganak para pagbagsak po ng anak, nasa magandang condition, ready na mag-retreat. Ang problema po sa mga baka ng mga kapwa natin magsasaka Kuyang Sek, hindi pa nanganganak para ng bilaong nakatagilid. Pagkapanganak, wala na, labas na yung ribs. So hindi maawa ka na i-retreat kasi hindi pa handa yung katawan ng baka. Dito, maganda yung katawan, panganak, hayaan mo lang, andyan naman yung bull. Within 45 to 60 days, posibleng mabuntis. So within another year, pagkawalay Kuyang Sek, katulad nito kakawalay. Gaano kadalas mga anak ang baka? Once a year.
Once a year. Dapat, by rights, once a year. At what age magiging commercially viable na siya para ibenta? Dapat ko yung sec at 24 months, nasa plate na po yung ating baka. Para malambot yung Para malambot. Hindi po totoo na dapat mag-igat bago ipatin. Ito ko yung sec, these are mga 15 months old pa lang at makita nyo naman. Hindi are ready to breed. Ang 15 months old ko yung sec, pwede nang i-breed. Ganun na. Huwag mong antayin umabot sa 100% yung That kanyang. applies for all breeds, Yes. Brahman, 60% of their body, of their mature weight, pwede mo nang i-join. Para po, kasi 9 months pa eh. So like for this one, sa breeding side ito mga kabaka, like this one, this is 15 months old. Marirebreed, masasampahan na siya mabubunto. Ibig sabihin to, 15 plus 9, that is 24. At 2 years old mga anak na to. Wala tayong sinayang. Magtatanong nga ako. Have you heard of the cattle breed called Girolando? Yes, Kuya Sek. Actually, napakaganda po niyan. Kasi tatlo po pwedeng gawin ng Hirolando. Pwede siyang gamitin pang saka, pwedeng gawing pang karne, at pwede siyang gawing pang gata. So, 3-in-1 po yung Hirolando na yan. Sad to say, wala pong available na mga breed o kung mayroon man sa Pilipinas. Pero maganda po yan Kuya Sek kasi alam mo yung problema ng NDA. Ito po, personal experience ko lang ito. Again, we are bringing temperate milking animals to a tropical country. Hindi ko lalabas yung gatas ko yan. Mahirap magpalabas ng gatas na hindi angkop yung lahi para sa atin. Pero yung Hirolando, that is a tropical dairy animal which is perfect for the Philippine food. Alright. So mga kaibigan, we're about to end our third episode on practical cattle raising and growing in confined areas with Arnel Corpus. So sinasabi niya, yung breed ng baka sa Pilipinas, kakaunting choices natin eh. Pero ang pinakamaganda daw, so far, because we are a tropical country, would be Brahman. Brahman cross with Wagyu. Yes. Brahman cross with Angus, Brahman cross with Simmental, Brahman cross with Charolais, Brahman cross with Limousin. Anything na pwedeng i-cross natin na temperate breed to a Brahman. Pero ang pinaka-universal breed is Brahman. And in fact, yung mga malalaking rancher sa Pilipinas, actually halos Brahman lahat. Pag nasa setting kasi ng rancho ko yan, which is a very tough condition, sa mga malawak na rancho, walang silungan, it's the Brahman that could thrive. Kasi itong Brahman na to, pwedeng walang silungan ito. 24/7. Walang silungan. So mga kaibigan, I hope we were able to share with you important information on how to raise cattle in confined areas. And once again, pinapasalamatan natin yung ating resource person, si Arnel Corpus, outstanding OFW, former manager of a Wagyu feedlot in Australia with 50,000 heads. So, hindi basta-basta yung kanyang experience. And yung kanyang binabahagi sa atin na kaalaman, libre po ito. 30 years. 30 years. Libre po Actual ito. experience. At ginagawa niya ito because of his passion na matutunan ng Filipino farmers at kumita sa pag-aalaga ng Yes, baka. Kuya Sik, nakakalungkot. Alam mo, sa Australia. Puro bulalo yung ating baka. Alam mo, sa Australia, Kuya Sik, ang mga farmer doon, naka-Land Cruiser, di ba? Oh, baka naman. Baka naman. Baka naman. So mga kaibigan, until next presentation, Arnel Corpus, Please, tulungan niyo po kami para mapaabot po namin yung among mensahe sa mga kapwa nating OFW at saka mga kapwa nating magsasaka. Great Art Farm ni Kabakang Arnel sa Facebook at saka sa YouTube. At nagpapasalamat po kami sa oras ni Kuya Sek. Bumiyahe pa po ito ng 3 oras para makarating po rito. At we really thank you Kuya Sek for your time. thank you. Mula po sa Great Art Farm, Glamang, Pulumulok, South Cotabato, ako po si Manny.